Kumusta mga kasaliksik? Matapos ang ilang dekada ng pagpigil sa direktang konfrontasyon, nagdesisyon na ang Taiwan na baguhin ang kanyang estratehiya laban sa China. Ang bansang kilala noon sa pagiging mahinahon sa abila ng paulit-ulit na provokasyon ng Beijing, mula sa paglapit ng mga warship hanggang sa paglabag ng mga fighter jet sa airspace nito, ay ngayon ay muling binubuo ang kaniyang depensa. Sumasailalim sa malawakang retraining ng tropa at matapang na nagtatakda ng malinaw na mga red line sa seguridad. Isang malaking pagbabago ito sa posture ng isla at nagpapakita na hindi na nito hinahayaan ang sarili na maging isang pasibong target sa isa sa pinakamapanganib na flashpoint sa mundo. Kung ihahambing ang lakas ng militar ng dalawang bansa, kapansin-pansin ang napakalaking agwat. May 2 milyong aktibong tropa ang China, suportado pa ng 510,000 reservists, samantalang ang Taiwan ay may 215,000 aktibong sundalo lamang. Kahit pa tinutulungan ito ng halos 1,660,000 tinatawag na civilian warriors. Sa larangan ng ground forces, ang China ay mayroong 6,800 tangke at 3,470 self-propelled artillery units, habang ang Taiwan naman ay may 888 tangke at 488 self-propelled artillery units lamang. Sa karagatan, ang People's Liberation Army Navy ng China ay nagmamay-ari ng 234 na barko ng digmaan at 61 submarino, kumpara sa 26 na naval ships at 4 na submarino lamang ng Taiwan. 3 rito ay galing pa noong dekada 80. Sa ere, ang PLA Air Force ng China ay binubuo ng 3,300 na military aircraft, kabilang na ang makabagong J-20 5th Generation Stealth Fighters. Sa kabila nito, ang Taiwan ay umaasa sa 761 aircraft, kung saan ang pinakabago ay mga in-upgrade na ika-4 na henerasyong US-made F-16 fighters. Gayun din, ang defense budget ng China para sa taong 2024 ay tinatayang $408 bilyong, samantalang ang Taiwan ay may halos 19 bilyong dolyar lamang na pondo para sa kanyang pambansang depensa. Ang lumalawak na disparity na ito ay lalo lamang nagpapalalim sa panganib na hinaharap ng Taiwan sa isang posibleng direktang salpukan. Gayunpaman, sa kabila ng nakalalamang na puwersa ng China, hindi umatras ang Taiwan. Bagkus, nagpakita ito ng matinding katatagan at determinasyon. Sa gitna ng gray zone operations ng China na kinabibilangan ng psychological warfare, economic coercion at militarized intimidation, pinili ng pamunuan ng Taiwan na harapin ng mga banta sa halip na umiwas. Ang reaktibong diskarte na ito ay isang pagpapahayag na handa na ang Taiwan na depensahan ang sarili nito, kahit na ito ay nangangahulugan ng pagharap sa isang mas makapangyarihang kalaban. Ang pundasyon ng pagbabagong ito ay inilatag sa panahon ni Pangulong Tsai Ing-wen na noong 2016 ay nagsimula ng itakwil ang tinaguriang 1992 Consensus, na naging pundasyon ng mas malamig na relasyon sa pagitan ng Taipei at Beijing. Sa halip na tanggapin ang ideya ng isang China na may iba't ibang interpretasyon, pinili ni Tsai na palakasin ang international standing ng Taiwan. Itaguyod ang relasyon nito sa Estados Unidos at Japan at ihayag ang mga kahinaan ng Beijing sa harap ng mga domestic at internasyonal na suliranin nito. Sa ilalim ng kanyang liderato, ang Taiwan ay nagpamalas ng isang mas matatag na posisyon na hindi kailanman nakita noong mga nakaraang administrasyon.
Ngayon itinutuloy at lalo pang pinatibay ni Pangulong Lai Ching-te ang linya ng katapangan na ito. Mula nang manumpa siya bilang presidente noong Mayo 2024, walang pag-aalinlangang pinalalawak niya ang mga inisyatiba para palakasin ang depensa ng isla. Sa kanyang pamumuno, naging sentro ng estratehiya ang tinatawag na all-out defense preparations, isang holistic at asimetrikong pamamaraan para gawing mas magastos, komplikado, at duguhin ang sinumang mananakop. Ang konsepto ng porcupine defense ay patuloy na isinasagawa. Layo nitong gawing literal na pain ang buong isla para sa sinumang magsisikap na sakupin ito. Sa mga baybayin, pinag-aaralan ang pagpapatayo ng mga artificial reefs at obstacle fields upang pigilan ang mabilis na paglapag ng mga Chinese landing crafts. Pinapalaganap din ang paglalagay ng mga naval mines sa malalapit na karagatan, isang murang ngunit mabisang paraan para sirain o hadlangan ang mga barkong militar ng China. Hindi lamang ito natatapos sa mga baybayin. Sa loob mismo ng isla, isinusulong ang paggamit ng scorched earth tactics, pagsira sa mga critical infrastructure tulad ng airports at communication hubs sa oras na magsimula ang paglusob, pagtatago ng landmines, at pagsasagawa ng guerrilla warfare mula sa mga urban centers at kabundukan. Lahat ng ito ay naglalayong gawing sobrang mahal at mahirap ang anumang pagsakop sa Taiwan, sa puntong maaari ng magdalawang isip ang Beijing bago isakatuparan ang isang full-scale invasion. Bagaman hindi maikakaila na nasa disadvantage ang Taiwan sa larangan ng traditional military metrics, pinatutunayan ng kanilang bagong direksyon na hindi sukatan ng tagumpay ang dami ng tropa o laki ng budget. Ang determinasyon, estratehikong pag-iisip at matatag na pambansang diwa ang nagiging tunay na sandata ng isla sa harap ng isang higanteng kalaban. Habang lumalala ang tensyon sa rehiyon, malinaw na ang Taiwan ay hindi na lamang isang passive actor. Sa bawat hakbang nitong pagpapalakas ng sariling depensa at paglilinaw ng mga linya na hindi pwedeng tawirin, ipinapakita ng Taiwan na handa itong ipaglaban ang kalayaan at demokrasya nito, anumang kapalit. Habang pinaiigting ng Taiwan ang sarili nitong defensive posture, kasabay nito ay nananatili ang hamon ng delayed military support mula sa Estados Unidos. Simula pa noong 2021 hanggang 2023, umabot sa $20 bilyong ang halaga ng mga sandata at military systems na ini-order ng Taiwan mula sa Estados Unidos. Kabilang na ang mga advanced na air defense missiles, radar systems at munitions packages. Gayunpaman, dahil sa kasalukuyang pagtuon ng Estados Unidos sa mga umiiral na digmaan sa Ukraine at sa gitnang silangan, naantala ang delivery ng mga kagamitang ito. Ang pagkaantala na ito ay nagbunsod ng pangamba sa loob ng Taiwanese defense establishment na ang gap sa critical defense capabilities ay maaaring magdulot ng kahinaan sa panahon ng isang agarang krisis. Dagdag pa rito, nagkaroon ng pagbabago sa estratehiya ng Washington. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Donald Trump noong 2025, lumitaw ang mga palatandaan ng pag-uurong sulong pagdating sa direktang military intervensyon sakaling lusubin ng China ang Taiwan. Bagaman nananatili ang mga commitments ng Estados Unidos sa ilalim ng Taiwan Relations Act, ang aktwal na deployment ng American forces ay hindi na ganap na tiyak. Ang pagbabago ng postura na ito
ang nagtulak sa Taiwan na lalo pang palakasin ang sariling kakayahan. Umaasa hindi lamang sa dayuhang suporta, kundi sa sariling mobilisasyon at defense innovations. Samantala, hindi rin nagpapahinga ang Beijing. Sa nagdaang taon, lalo pang pinalala ng China ang military pressure sa isla. Sa ilalim ng operasyong pinangalanang Joint Sword 2024B, inilunsad ng People's Liberation Army ang pinakamatinding military drills mula noong 4th Taiwan Strait Crisis ng dekada 90. Halos 70 naval vessels ang ipinalibot sa Taiwan, kabilang ang mga destroyer, amphibious assault ships at submarines, nang walang anumang paunang anunsyo. Ang kakulangan sa kabiso hinggil sa drills na ito ay nagpapakita ng intensyon ng Beijing na gawing normal ang mataas na level ng presensya militar sa paligid ng Taiwan at pahinain ang psychological resilience ng populasyon at mga lider ng isla. Hindi lamang sa larangan ng militar, gumagalaw ang China sa diplomasya at ekonomiya. Matagal nang ginagamit ng Beijing ang tinatawag na dollar diplomacy upang bawasan ang international space ng Taiwan. Sa panahon ng administrasyon ni Tsai Ing-wen, nawalan ng 9 na diplomatic allies ang Taiwan, kabilang na ang Honduras, Sao Tome and Principe, Panama, El Salvador, Dominican Republic, Burkina Faso, Solomon Islands, Kiribati at Nicaragua. Sa bawat pagbaliktad ng isang maliit na bansa, nababawasan ang diplomatic recognition ng Taiwan sa global arena. Bagamat maliit sa sukat at ekonomiya ang karamihan sa mga bansang ito, bawat isa ay may boto sa United Nations General Assembly at ang paglipat ng kanilang allegiance ay bahagi ng malawakang pagsisikap ng Beijing na i-isolate ang Taipei sa international community. Kasabay ng mga hakbang na ito, puspusan rin ang kampanya ng disinformasyon ng China laban sa Taiwan. Noong unang kwarter ng 2025 lamang, naiulat ng National Security Bureau ng Taiwan na mayroong higit sa 510,000 insidente ng online propaganda na pinapatakbo ng Chinese Communist Party. Ang mga misinformation campaigns na ito ay karaniwang target ang moral ng mamamayang Taiwanese, ang tiwala sa kanilang pamahalaan at ang paninindigan sa ideyang sila ay hiwalay at malaya mula sa mainland China. Ang mga propaganda efforts na ito ay kadalasang lumalaganap sa mga social media platforms tulad ng Facebook, PTT, Dcard, X at lalo na sa TikTok, kung saan gumagamit ang China ng state-run media, private bot accounts, cyber army groups at mga third-party public relations firms para manipulahin ang opinyong publiko. Hindi lamang mga karaniwang issue ang binobomba ng impormasyon, kasama rin dito ang mga sensitibong issue gaya ng malalaking investment announcements ng Taiwan Semiconductor Manufacturing Company sa Estados Unidos, isang hakbang na ginagamit ng Beijing upang pag-alabin ang galit ng mga Taiwanese laban sa kanilang sariling pamahalaan. Bukod sa cognitive warfare, malawakan din ang cyber attacks na nagmumula sa China. Mula simula ng 2024, naitala ng Taiwan ang average na 2,100,000 cyber attacks kada araw laban sa government networks, critical infrastructures at private tech companies. Partikular na pinuntirya ang sektor ng healthcare ng Taiwan, kung saan maraming ransomware attacks ang naganap
nagresulta sa pagnanakaw at pagkalat ng sensitibong datos sa mga online forums. Ang ganitong klasing hybrid warfare ng China, isang kombinasyon ng conventional military threats, diplomatic erosion, economic blackmail, cyber aggression, at disinformation campaigns, ang naglalagay sa Taiwan sa isang state of near-permanent siege. At habang lumalalim ang pag-asa ng Taipei sa sariling kakayahan at estratehiya, malinaw na ang tinatahak nitong landas ay isa nang hindi na umaasa sa instant na tulong ng kahit sinong kaalyado, kundi isang matagalang laban para sa kalayaan at soberanya nipo laban sa patuloy na pananakot ng isang makapangyarihang kalaban. Noong Pebrero 2025, muling pinatunayan ng administrasyon ni Pangulong Lai Ching-te ang matinding determinasyon ng Taiwan na ipagtanggol ang sarili laban sa tumitinding banta mula sa Beijing. Sa pamamagitan ng isang malawakang 1,017-point National Security Plan, ipinakilala ni Lai ang mga hakbang na may layuning palakasin ang pambansang seguridad sa lahat ng antas: militar, intelligence, immigration at cyber defense. Isa sa mga pinakakontrobersyal ngunit makasaysayang hakbang ay ang panunumbalik ng military courts para sa pag-usig ng mga kasong may kaugnayan sa sedition, espionage at disobedience sa loob ng sandatahang lakas, isang indikasyon ng tumitinding pangangailangan para sa mabilis at determinadong internal control. Ang pagbabago sa estruktura ng seguridad ay isang direktang tugon sa lumalalang problema ng infiltration ng mga pro-China agents sa loob mismo ng mga institusyon ng pamahalaan ng Taiwan. Sa unang bahagi ng 2025, ilang prominenteng personalidad mula sa Democratic Progressive Party ang nasangkot sa mga eskandalong may kinalaman sa espiya para sa Beijing. Kabilang sa mga nadawit ay ang mga dating aides ng mga opisyal ng partido at ilang matataas na empleyado ng pamahalaan na pinaniniwalaang nakipag-ugnayan at nag-leak ng sensitibong impormasyon sa Chinese intelligence agencies. Ang seryeng ito ng paglabag ay naglantad ng isang seryosong butas sa pambansang seguridad, kaya't naging agarang prioridad ang pagsugpo at paglalatag ng mga bagong sistema para labanan ang panloob na panlilinlang. Kasabay ng crackdown sa espionage networks, ipinakilala rin ng pamahalaan ang mas mahigpit na immigration controls upang haranin ang posibleng legal na pagsasagawa ng infiltration. Sa ilalim ng mga bagong panukala, lilimitahan ang mga aplikante mula sa mainland China at mga dual citizens na naghahanap ng permanent residency sa Taiwan. Mayroong mga bagong batas na naglalayong tutukan ng mas mabuti ang background ng mga aplikante, lalo na yaong mga may kaugnayan sa military, civil service at educational sectors. Itinakda rin ang pagbabawal sa mga Chinese nationals na magkaroon ng dual identity status sa Taiwan, bahagi ng pagsisikap na linisin ang mga posibleng puwang para sa legal na infiltration. Hindi lamang pisikal na seguridad ang tinutukan ng 17-point plan. Malawak ding nilatag ang mga hakbang upang palakasin ang depensa ng Taiwan laban sa modernong anyo ng digmaan, cognitive warfare at cyber attacks. Sa ilalim ng bagong pulisiya, pinalawak ang cybersecurity measures para protektahan ang critical infrastructures gaya ng healthcare sector, government networks at national defense systems laban sa mga sophisticated na ransomware attacks at intelligence breaches na pinapatakbo ng mga Chinese cyber forces. Sa gitna ng mabilis na pagdami ng mga AI-based disinformation campaigns,
Nagpatupad ang gobyerno ng mga bagong protocols sa digital monitoring, content validation at cyber counterintelligence operations na layuning kontrahin ang impluensya ng pro-CCP narratives sa online spaces. Habang isinasagawa ang mga istriktong hakbang na ito, nanatili namang matatag ang damdamin ng publiko sa kabila ng walang tigil na pressure mula sa China. Ayon sa isang survey noong 2024, humigit kumulang 76% ng mga Taiwanese ang mahigpit na kumikilala sa kanilang sarili bilang purong Taiwanese at hindi bilang bahagi ng Chinese identity. Tanging 9% lamang ang nagsabing nakikita nila ang mga sarili nila bilang parehong Chinese at Taiwanese. Ang matibay na pagkakakilanlan na ito ang nagsilbing backbone ng pambansang katatagan at nagpapakita na kahit sa harap ng diplomatic isolation, economic coercion at cyber manipulation, ang kolektibong diwa ng bansa ay nananatiling nakatuon sa kalayaan at demokrasya. Ang pampublikong katatagan na ito ay higit na mahalaga sa konteksto ng asymmetrical defense strategy ng Taiwan, sa anumang posibleng pagsiklab ng tensyon o direkto military confrontation. Ang pagkakaroon ng isang matatag, loyal at makabayang populasyon ay isang strategic asset na hindi matatawaran. Tulad ng ipinakita sa kaso ng Ukraine, ang determinasyon ng mamamayan na ipagtanggol ang kanilang lupain ay maaaring maging kasing halaga, kung hindi man higit pa, kaysa sa mga armas o international alliances. Sa kabuuan, ang 17-point security plan ni Pangulong Lai ay hindi lamang isang reaksyon sa agarang banta, kundi isang blueprint para sa pangmatagalang survival ng Taiwan bilang isang malaya at demokratikong estado. Sa pamamagitan ng pagtutok sa lahat ng aspeto ng depensa, mula sa physical security, counterintelligence, immigration controls, hanggang sa cyber resilience, isinasapinal ng pamahalaan ang pundasyon para sa isang matibay na panlaban hindi lamang sa baril at bala, kundi pati na rin sa mas tahimik ngunit mapanirang anyo ng digmaan, ang infiltration ng kaisipan at paniniwala ng bayan. Habang nagpapatuloy ang pagsisikap ng China na paikutin at hatiin ang Taiwan sa pamamagitan ng iba't ibang uri ng pressure, mas pinatibay naman ng Administrasyong Lai ang mensahe. Ang Taiwan ay hindi basta-basta bibigay. Sa halip, bawat bagong hakbang na ginagawa ng pamahalaan ay patunay ng isang bansa na handang lumaban hindi lamang para sa lupain nito, kundi para sa mismong espiritu ng kanyang kalayaan.